Sa Arctic, hinuhukay ng siyentipikong ekspedisyon ang isang 40,000 taong gulang na blok ng yelo. May tila nagyelo at sa una ay iniisip ng mga siyentipiko na ito ay isang mammoth. Pagkatapos nilang tanggalin ang panlabas na layer ng bloke ng yelo, nakita nila kung ano ang nasa loob. Ito ay isang tao na nagyelo sa loob ng 40,000 taon. Ayon sa kanyang hitsura ang Eiseman ay nasa 30 taong gulang nang siya ay nagyelo at siya ang unang sinaunang tao na natuklasan. Ang mga siyentipiko ay nasasabik na nagpasya silang i-dissect ang Eiseman at pagkatapos ay magsagawa ng isang malalim na pag-aaral kaya nilipat nila ang Eiseman sa lab upang mas mabilis na matunaw ang yelo. Naglagay sila ng ilang kagamitan sa pag-init sa yelo at natunaw ang yelo. Pagkatapos nito ang mga siyentipiko ay magsasagawa ng autopsy. Hinubad nila ang damit ng Eiseman at tinanggal ang mga sinaunang gamit niya. Pagkatapos ay isang bagay na nakakagulat na nangyari, nalaman nilang buhay pa ang Eiseman. Hindi lang iyon, natuklasan nila na ang Eiseman ay may malakas na brainwaves. Ito ay nagpapahiwatig na ang taong ito na nagyelo sa loob ng 40,000 taon ay nabubuhay pa. Ito ay tiyak na isang makabuluhang siyentipikong pagtuklas, kaya nagmamadali silang iligtas ang Eiseman. Nilagyan muna nila ng oxygen mask ang Eiseman at pagkatapos ay binigyan siya ng glucose sa tulong ng isang defibrillator. Nagigising na ang Eiseman at unti-unting bumabalik ang mga function ng kanyang katawan. Sa pagtingin sa 40,000 taong gulang na lalaking ito, lahat ay napuno ng kuryosidad. Labis na naalarma ang Eiseman nang makita niya ang mga taong ito na may mga surgical mask sa tingin niya ay grupo sila ng mga halimaw na hindi pa niya nakikita. Bago ito makuha si Stanley ay mabilis niyang tinanggal ang kanyang mask at inilantad ang kanyang balbas at buhok pagkatapos na mapagtanto ng Eiseman na sila ay magkaparehong uri. Dahan-dahan siyang kumalma habang sinasamantala ng doktor ang pagkakataon na bigyan siya ng sedative injection. Sa pamamagitan ng medical examination, natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga sel ng Eiseman ay maaaring makabuo ng isang espesyal na protina upang labanan ang lamig na siyang susi sa kanyang kaligtasan. Nais pa rin ng mga siyentipiko na i-dissect ang Eiseman para sa pagsasaliksik at kapag matagumpay na sila ay may magandang pagkakataon na lumikha ng isang gamot na nagbibigay sa mga tao ng immortalidad. Ngunit hindi sumasang-ayon si Stanley. Naniniwala siya na ang Eiseman ay may parehong mga karapatan gaya ng lahat ng ibang tao at hindi nila dapat saktan ang Eiseman. Kaya pansamantalang itinigil ang plano. Dahil ang Eiseman ay hindi maaaring umangkop sa modernong lipunan, inilalagay ng mga siyentipiko ang Eiseman sa isang artipisyal na simulate na kapaligiran para sa pag-aaral. Gumagana ito at sa tingin ng Eiseman ay bumalik na siya sa kanyang mundo. Nagdrill siya ng kahoy para sa apoy, gumagawa ng mga gamit sa pangangaso, at nanghuhuli ng mga baboy ramo tulad ng dati. Sa araw na ito habang nanghuhuli ng isda sa isang maliit na pond, hindi niya sinasadyang nabunot ang isang gripo. Wala siyang ideya kung ano yon at nakatingin sa makintab na bagay. Itinatago niya ito na parang isang kayamanan. Maya-maya ay umakyat siya sa hose ng tubig at sa dulo nito ay may nakita siyang pinto. Binuksan niya ang pinto at nakita ang mga siyentipiko. Sa pagtingin sa mga tao sa kanyang harapan, napagtanto niyang siya ay nasa isang hawla. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso at umaalulong na parang baliw. Siya ay ganap na wala sa kontrol. Kailangang maglabas ng tranquilizer gun ang gwardiya at barilin siya. Pagkagising, nanlumo ang Eiseman. Dahil alam na niya na siya ay isang bilanggo, siya ay nasa hunger strike kaya nagpasya si Stanley na pumasok sa hawla at subukang makipag-usap sa kanya. Kinabahan agad ang Eiseman. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso na nagpapahiwatig kay Stanley na umalis sa kanyang teritoryo. Nakangiti lang si Stanley sa kanya. Upang itulak paalis si Stanley, ang Eiseman ay bumuhat ng isang bato at hinampas ito pababa para lamang subukan si Stanley. Pagkatapos ay inaamoy na ng Eiseman si Stanley. Sinusuri ang kanyang kasarian at sa wakas ay hinayaan ang kanyang pagbabantay pagkatapos matukoy na si Stanley ay kauri niya. Hindi man sila magkaintindihan ng lengguwahe sa isa't isa ay mabilis silang naging magkaibigan at binigyan siya ni Stanley ng pangalang Chad. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niyang ang tatuo sa dibdib ni Chad ay isang ibong tinatawag na beta. Nakahanap si Stanley ng linguist para tulungan siyang matutunan ang wika ni Chad. Habang tumatagal ay mas nakikilala niya si Chad. Sa araw na ito dinala ni Stanley ang kanyang kasamahan, si Dear Diane sa hawla at ipinakilala siya kay Chad. Pagtingin sa magandang babae sa kanyang harapan, ay nasasabik si Chad at gustong tingnan kaagad ang kanyang kasarian. Buti na lang at pinigilan siya ni Stanley. Upang ipakita ang kanyang pagmamahal, ibinahagi ni Chad ang kanyang hapunan na sinabihan niya si Diane na kainin ito. Para hindi masaktan si Chad, kinain agad ito ni Diane at sa kanya napagtanto na ang kinakain niya ay isang buck. Maya-maya, inilabas ni Chad ang kanyang nakuha sa gripo. Sinusubukan niyang gamitin ito para maging kapalit kay Diane. Dahil kay Stanley ay muli niyang tinanggihan.
Medyo malungkot si Chad matapos siyang tanggihan. May asawa na pala ito at ipinaalala ni Jane ang asawa at 2 anak. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang helicopter nang wala sa oras at naging emosyonal si Chad. Sumisigaw ng pangalan sa helicopter na Beta. Sa wakas ay huminahon na siya pagkatapos umalis ng helicopter. Mula noon ay tumigil si Chad sa pakikipag-usap sa sinuman. Gumuhit siya ng maraming kakaibang simbolo sa kanyang katawan at tila naghahanda para sa isang mahalagang ritual na nakalilito kay Stanley. Upang malaman kung ano ang sinusubukang gawin ni Chad, hinanap ni Stanley ang lokal na Inuit. Nalaman niya na sa sinaunang polar legends. Mayroong isang ibon na tinatawag na Beta, isang mensahero ng Diyos at malamang napagkamalan ni Chad ang helicopter bilang Beta. Naniniwala si Stanley na 40,000 taon na ang nakalilipas ang lahat ng mga tao ni Chad ay namatay sa isang biglaang panahon ng yelo at naisip ni Chad na ito ay dahil sa nasaktan nila ang mga Diyos kaya umaasa siyang mahanap ang Diyos at pagkatapos ay isakripisyo ang kanyang sarili upang tubusin ang kanyang mga tao. Gayunpaman, naaksidente siya at nabuklod sa loob ng 40,000 taon. Nang makita niya ang helicopter, napagkamalan niyang Beta ito kaya kinabit niya ang Beta na dadalhin siya sa mga Diyos. Nakikiramay si Stanley kay Chad na nawalan ng pamilya, tribo at lahat mahal niya. Siya ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Gusto niyang ibalik kay Chad ang kanyang kalayaan at hayaan siyang sundin ang kanyang pananampalataya. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, nakatakas si Stanley mula sa base ng Arctic kasama si Chad. Sa yelo at niebe ay naglalakad si Chad patungo sa lokasyong naalala niya. Biglang bumukas ang isang siwang sa harap ni Stanley na pinutol siya kay Chad, ngunit hindi lumingon si Chad. Patuloy siyang sumusulong at alam niya kung ano ang hinahanap niya. Sa wakas, nakita na naman niya ang Beta. Tuwang-tuwa siya, hinawakan ang paa ng Beta. Iniisip niya na dinadala siya nito sa Diyos at kapag umabot na ito sa isang tiyak na taas ay binitawan niya ang kanyang pagkakahawak. Imbes na malungkot si Stanley ay masaya para kay Chad dahil napagtanto niyang natupad na ni Chad ang kanyang pangarap mula sa 40,000 taon na ang nakakaraan.